Mainit ang panahon. Tahimik ang buong syudad sa kani-kanilang mga layunin sa buhay. Samantala, isang babae ang kasalukuyang nakaupo sa labas ng isang maliit na coffee shop. Busy ito sa pag-scroll sa isang group sa Facebook na hiring. Nakasabunot siya sa buhok habang hindi maipinta ang mukha. Siya si Gwendolyn San Jose, 24 years old. Pangarap ni Gwen na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nanay. Mula kasi noong 10 taong gulang pa lamang siya, ay iniwan na sila ng tatay niya na sa makabilang bahay na. Simula noon, nangako si Gwen sa kanyang sarili na magsusumikap sa buhay upang matulungan ang kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, sa dinami-rami ng trabahong inaplayan, ni isa'y walang tumanggap sa kanya. Tatawagan na lamang daw siya ng mga ito. Sabi nila, madali na lang ang makahanap ng trabaho kapag nakapagtapos ng kolehiyo. Pero bakit hirap na hirap ako ngayon? O baka biglang natigilan si Gwen. Di kaya may balat ako sa puwet? Hala. Miss, anang waiter. Ay, puwet ka. Ako ya, Diyos ko naman. Gulat na bulalas ng dalaga. Hindi po ako puwet, ma'am. Tatanungin ko lang naman po kung order na kayo. Tinignan ni Gwen ang lalaking waiter mula ulo hanggang paa. Nakahawak pa rin sa dibdib niya. Kung mag-asawa na lang kaya ako ng gwapo tapos benta ko sa mayamang bakla o kaya maganap na lang kaya ako ng 4 na M. Wala sa sariling anya. 4 na M? Kape po ba yan, ma'am? Kunot noong tanong ng waiter. Napaismid na lamang doon si Gwen. Literal siyang napailing at napairap sa lalaking waiter. Hindi mo alam ang meaning ng 4 na M? Di bali na nga. Huwag mo nang alamin kuya, masisira lang ang buhay mo. Napakamot na lamang sa kanyang ulo ang waiter. Namamahalan man pero sa huli, umorder pa rin ng dalaga para lang makatambay pa rin doon dahil pakiramdam niya'y pagod na pagod pa rin ang mga binti niya sa kakalakad. Habang hinihintay na ma-serve yun, bigla naman tumawag ang matalik niyang kaibigan na si Aliana. Agad itong sinagot. Hello? Bessie, may chika ako! Nakita mo na ba yung trending sa Facebook? Putol nito. Alam mo Bessie, gustuhin ko manasakyan ng trip mo ngayon, hindi ko magagawa eh. Depressed ako, understand? Wala sa mood niyang sagot. Mawawala yan Bessie, sa ichichika ko sa'yo. Sagot naman ni Aliana. Ano ba kasi yan? Walang ganang tanong ni Gwen. So ayun na nga, hiring daw ang The Kim's Corporation. Yung may CEO na sa kabila ng murang edad eh. Meron ng maraming branch ang kumpanya niya sa buong mundo. Half off pa. Resume lang ang kailangan, then may pag-asa ka na matanggap. Mahabang paliwanag ni Aliana. Pero imbes na tumaas ang confidence ni Gwen doon, ay mas lalo pa siyang na-down. Kagaya nga ng sinabi mo, Bessie, pinakasikat na kumpanya, meaning mas lalo akong walang pag-asa na matanggap dyan. Para lang akong manok na nangarap lumipad. Doon na lang muna tayo sa maliliit na company. Ani Gwen. Maliliit na company na hindi ka naman natatanggap lagi. Ay, sige na, try mo lang. Mali mo naman diba? Or ganito na lang, let's make a bet. Kumbinsi pa ng sambit ni Aliana. Habang si Gwen naman ay napaikot ang kanyang mga mata. Alam niya kasi kung saan tutungo ang kanilang usapan. Make the CEO of the Kim's Corporation fall for you. Hamon ni Aliana. Mapaklang natawa si Gwen. Fall for me? Sure ka? Matanggap pa nga lang sa kumpanya nila eh. Napakalabo na para sa isang katulad ko. Pailabin pa kaya CEO nila? Suntok sa buwan yung gusto mo, Bessie. Reklamo niya. Ano ka ba? Maganda ka, Besh. Mabait ka rin naman. Yakang-yaka mo na mahulog sa yung CEO nila. Pero sige, ikaw bahala. Sayang naman. Willing pa naman ako magbigay ng 50,000 kapag nanalo ka sa bet. Plus, alipin mo pa ako ng 3 buwan. Sad ka pa, diba? Kaso, ayaw mo nga. Hindi na ituloy pa ni Aliana ang sasabihin ng putuli na yon ni Gwen. Deal! Kailan mo magsisimula? Agad niyang tanong. Natawa tuloy si Aliana sa kabilang linya. Akala ko ba ayaw mo? Mapang-asar na tanong nito. Sinong aayaw kapag may ganyang kalaking pera na involved? Alam mo, daya mo eh. Ginagamit mong yaman mo sa akin para mapasunod ako. Parang batang reklamo ni Gwen. Hoy, hindi ah. I'm just giving you a favor lang naman. Okay, ganito. You have 3 months para isagawang bet natin, okay?
Depensa naman ng kaibigan sa kabilang linya. What if hindi ko siya mapafall? Di meaning talo ka sa bet. Ikaw magbibigay sa akin ng 50,000. Tapos, alipin pa kita sa loob ng 3 months. Ang sarap ng buhay ko kapag nagkataon. Sagot ni Aliana habang tumatawa dahil nai-imagine niya ang buhay na alipin niya si Gwen. Samantala, gumuhit naman sa mukha ni Gwen ang determinasyon dahil doon. Okay, fine. Payag ako. Seryosong anya. Good. Isasend ko sa iyo yung email ng company nila. Send mo lang yung portfolio mo doon. Tapos, wait mo na lang yung magiging reply nila. Okay? Pagkasabi niyon ay binaba na nito ang tawag. Habang si Gwen naman ay malalim na napabuntong hininga kasabay ng pagtingala niya sa langit. Ibigay niyo na po sa akin to. Sa ngalan na lang po ng 50,000. Bulong niya sa sarili. Samantala, hindi napansin ni Gwen na nakabalik na pala ang waiter. Kaya nung magsalita ito ay nagulat na naman siya. May lahi ka bang kabute, kuya? Tanong niya rito. Wala po, ma'am. Sino pong kausap niyo sa langit? Tanong nito na napatingala din doon. Ewan ko sa'yo, kuya. Akin na nga lang yung coffee latte ko. Mamaya matisod ka dyan matapon pa sa akin tong inumin. Napapailing na inabot na lamang niya ang order. The next day, kasalukuyang nasa sala sila Gwen at ang kanyang ina na si Georgia habang nanonood ng TV nang marinig nila ang pag-doorbell ng kung sino. May bisita ka, anak? Takang tanong ni Georgia. Wala po, paniguradong si Aliana lang naman po yan. Sagot naman ni Gwen. Tumayo si Gwen at tinungo ang pintuan. Pagkabukas niya sa pinto, ay agad na bumungad ang mukha ni Aliana. Masyado ka namang excited sa bet mo't pumarito ka pa talaga. Pagsisungit ni Gwen, madrama namang napahawak si Aliana sa dibdib na animoy nasaksak ng patalim doon. Ouch, Bessie nagiging judgmental ka na. Hindi mo ba ako papapasukin muna? Madramang anya. Inirapan lang siya ni Gwen at nagpatiuna itong pumasok ulit sa loob. Good morning po, tita! Masayang bati ni Aliana nang makita niya si Georgia na nakaupo sa sofa. Good morning din, iha. May lakad ba kayo ngayon ni Gwen? Tanong ni Georgia na ikinailing naman ni Aliana. Wala po, tita. Pupunta lang po talaga ako dito para tumambay. Sagot nito. Tumayo si Georgia. O siya, paghahanda ko na muna kayo ng makukutkot niyo ni Gwen. Paalam nito at nagtungo sa kusina. Habang si Aliana naman ay umupo rin sa sofa katabi ni Gwen. Napasa mo ba kahapon, Bessie? Tanong ni Aliana. Tangulang ni Gwen. Sa kalagitnaan ng panonood nila ng TV ay siya namang pag-ilaw ng phone ni Gwen. Napatingin siya dito. Pagkatapos ay kudotno itong kinuha upang tignan ang nag-notify doon. Nalalaki ang mga mata niyang napatingin kay Aliana. Bakit, Besh? Inosenteng tanong ni Aliana. Hindi sumagot si Gwen. Malawak ang ngiti niya na inabot kay Aliana ang cellphone. Good day. You were invited to go to our company this coming Monday at 2 p.m. in the afternoon for an interview. Please bring your portfolio copy. Best regards. Jessa from HR office of the company. Malakas sa basa ni Aliana sa email. Nanlalaki ang mga matang napatingin nito kay Gwen. OMG, Bessie! For the interview ka na! Excited itong bulalas. Samantalang si Gwen naman ay napangiti na makahulugan. Paano ba yan? Ihanda mo ng 50,000 mo, ha? Mayabang yan sambit. Napairap naman si Aliana. For the interview pa lang, Bessie, hindi pa nagiging jowan CEO nila, ha? Duh! Depensa nito. Dahil Sunday kinabukasan, kaya naman pumunta sila Gwen at Aliana sa mall upang bumili ng susuotin niya sa interview. Matagal ka pa ba, Bessie? Nagugutom na ako. Reklamo ni Aliana. Kanina pa siya naghihintay kay Gwen. Akala niya kasi ay kakain na sila pagkatapos itong magpareband. Pero imbes na sa kainan dumiretso, nagtungo pa sila sa department store. Sandali lang to, Bessie. Sagot naman ni Gwen. Yung sandali mo ilang oras ang inaabot eh. Reklamo pa ulit ni Aliana. Dapat talaga hindi na lang kita sinami. Balik na reklamo ni Gwen. Hindi nag-react si Aliana pero pasimple nitong siniko si Gwen. Ano? Inis na tanong ng dalaga. Pero nginuso lang ni Aliana ang direksyon na tinutukoy. Napatingin si Gwen doon. Nakita niyang dalawang lalaki. Pareho naman itong gwapo.
Pero hindi hamak na mas gwapo para kay Gwen yung lalaking nag-aayos ang necktie ng kasama nito. Sino kayang babae sa kanila? Tanong ni Aliana. Napairap naman si Gwen sa kaibigan. Abay mali ko, pati relasyon ng iba inuusisam. Saway niya rito. Ito naman, curious lang eh. Sayang naman kasi ang kagapuhan nila. Sa bagay, kung sino pa talaga mga gwapa sa panahon ngayon, sila pa yung mga Becky. Habang yung mga pangit, sila pa yung mga manloloko. Litan niya ni Aliana. Napatingin sa direksyon nila ang isa sa mga lalaki. Dahil sa kabiglaan, ay marahas na hinila ni Aliana si Gwen paalis sa lugar na yon. Sorry na nga, Bessie. Balik na lang tayo ulit dun pagkatapos sa ating kumain. Promise, hindi na ako magrereklamo. Sambit ni Aliana. Kasalukuyan na silang kumakain sa isang resto na nasa loob lang din ng mall. Tinatamad na ako. Walang emosyong sagot ni Gwen. Papahiramin na lang kita ng damit ko. Kumbinsi pa ni Aliana pero umiling lang si Gwen. Wag na, hayaan mo na. Mamaya masira ko pa yung damit mo at maudlot pa yung 50,000, di ba? Biro niya. Sira ka talaga. Kinabukasan, alas 12 pa lang ng tanghali ay nakaredy na si Gwen. Nakasuot siya ng black shirt, habang brown sando naman ang pang-itaas na pinatungan lang niya ng kulay itim din na blazer. Nakaupo si Gwen sa labas ng interview room kasamang ilang aplikante din. Kanina pa siyang hindi mapakali sa kinuupuan habang pinagpapawisan ang mga kilikili. Miss, okay ka lang ba? Natatai ka ba? Tanong ng isang babae kay Gwen. Nahihiya naman siyang tumingin dito. Hindi kinakabahan lang kasi ako. First time ko lang kasi mag-apply sa malaking kumpanya. Sagot niya. Mukha namang mabait ang CEO nila eh. Huwag kang mag-alala. Sambit din naman ang babae. Sasagot pa sana si Gwen pero hindi na niya nagawa nang may lalaki silang narinig mula sa loob ng interview room na sumigaw. Next! Wala bang mais na aplikante ngayon? Sigaw ng lalaki sa loob. Napalunok si Gwen. Mukha ngang mabait ang CEO nila. Sarkastiko niyang bulong sa babae. May susunod pa ba? Rinig ulit nilang tanong ng lalaki. Tarantang tumayo si Gwen dahil doon. Pagkatapos ay pare siyang isang kuting na dahan-dahang pumasok sa kulungan ng isang leon. Sir? Kabadong tawag ni Gwen sa lalaki. Nakatalikod kasi ang swivel chair na inuupuan nito sa direksyon niya. Dahan-dahang humarap sa kanya ang lalaki. Sabi nila, first impressions last. Pero sa kaso ko, ang first impression ko sa magiging boss ko hindi lang last, kundi gusto ko na ring maging huling araw sa mundong ito. Kasalanan mo to, Aliana. Literal na napalunok si Gwen. So, you are the girl at the mall, right? With your friend? Those who were talking behind our backs? Saad ng lalaki. Napakagat ng pang-ibabang labi si Gwen at napayuko ng ulo. But don't worry, hindi dahilan yun para hindi ka ma-hire sa company ko. Kundi sa... Dahan-dahan siya nitong sinipat ang tingin mula ulo hanggang paa. Kundi dahil sa suot mong sapatos. Pagpapatuloy nito. Takang inangat ulit ni Gwen ang tingin niya sa lalaki. Po? Tanong niya. Masyadong patay ang pagkakulay brown. Anong taon ka pa ba nabubuhay? Moderno na ngayon. Ang ganda ng buhok mo pati ng outfit mo. Tapos baduy naman ang sapatos mo. Dagdag pa ni Dylan. Sumeryo sa mukha ni Gwen at inayos ang postura niya. Sorry sir, pero hindi po ako nandito as your stylist. Ang ina-applyan ko po ay bilang sekretarya niyo. At sa pagkakaalam ko po ay mas mahalagang IQ sa trabaho ko at hindi ang kulay ng sapatos ko. Sagot niya. Napangisi ang lalaki. Patapang ka. I like that. You're hired. But tomorrow, make sure to wear something that doesn't offend my eyesight. Just call me Sir Dylan. I'm the CEO of this company. You may go. Anito. Thank you, sir. Sagot naman ni Gwen na hindi malaman kung ano ang dapat na maging reaksyon. Pagkalabas ng interview room ay wala sa sariling napahawak sa pader si Gwen. Pakiramdam niya kasi ay bigla na lang nawala ng pakiramdam ang mga binti dahil sa panginginig ng mga ito. Pagka-uwi ni Gwen sa kanila ay agad siyang sinalubong nila Aliana at ng kanyang ina. Anak, kumusta? Bungad na tanong ni Georgia. Base sa itsura mo, Bessie, mukhang hindi ka na naman natanggap ha. Paano ba yan? Mapang-asar na komento ni Aliana.
Napangisi naman si Gwen. Sinong may sabing hindi ako natanggap? Hambog niyang tanong. Nanlaki naman ang mga mata nila Aliana at Georgia. Natanggap ka? Sabay na tanong ng dalawa. Habang si Gwen naman ay proud na itinango ang ulo. Aha, sagot niya. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Aliana. Dahil sa'yo. Inistamang buliyaw ni Gwen. Napalunok si Aliana. Dahil sa akin? Anong ginawa ko? Ikinuwento ni Gwen ang nangyari sa kanya kanina at ang mga sinabi sa kanya ni Dylan. Kaya yung pagiging maritas mo, pigil-pigilan mo minsan Inis na dagdag pa ni Gwen. OMG! Ang CEO ng sikat na kumpanya ng The Kim's Corporation ay yung lalaki sa mall kahapon? So, ibig sabihin, bakla siya? Hindi makapaniwalang usal ni Aliana. Kasasabi ko lang, imbes tuloy wala akong dinadalang kahiyan bukas, nagkaroon patuloy. Reklamo ni Gwen. Sorry na nga, ganito na lang, libre na lang kita bukas pag uwi mo. Pero wala pang 50K natanggap ka pa lang, hindi mo pa napapaibig ang CEO. Biro ni Aliana. Pagod na sumandal si Gwen sa sofa, kasabay ng pagpikit ng mga mata niya. Pagkatapos ay gumuhit sa mga labi niya ang isang ngiti. Maghintay ka lang dyan, Bes. Hindi magtatagal. Mapapasakin din sa Sir Dylan. Hambog din saan. The next day, nakangiting tumitig si Gwen sa kabuuan ng building sa labas nito. Pagkatapos ay natawa siya nang maalala niyang linya ni Leon sa Resident Evil na. First day of the job. Agad na dumiretso si Gwen sa opisina ni Dylan. Good morning, sir. Bati ni Gwen dito. Imbes na bumati, ay nakataas lang ang isang kilay ni Dylan na tinignan si Gwen. Where's my coffee? Tanong niya sa dalaga. Po, ipagtitimpla ko po ba kayo? Takang tanong naman ng dalaga. Alam namang ipaghalo mo ko. You know what, never mind. Pagsusungit ni Dylan, inilapag ni Dylan sa office desk niya ang isang brown folder. Lumapit naman si Gwen at kinuha yon. Tinignan niya ang laman at napakunutan noong tumingin kay Dylan pagkatapos. Aanhin ko po mga pangalan dito, tanong niya. Titigan mo lang, baka matawagan mo sila isa-isa gamit ang telepatya mo. Masungit na sagot ni Dylan. Napanguso naman si Gwen. Mali ko po ba kasi kung pinapapuntahan niyo sila sa akin? Ani Gwen. Kung kaya mo silang puntahan isa-isa, go. Good luck kung anong petsa ka matatapos. Sambit ni Dylan. Napangiwi na lang si Gwen bago tuluyang lumabas ng office ng boss. Dahil hindi niya alam kung paano tatawagan ng mga nakalista sa folder at wala namang mga phone number na nakalagay doon, ay nag-research na lang si Gwen kung saan ang mga opisina ng mga ito para personal na puntahan. Halos 7:00 na rin nakabalik si Gwen sa building. Hingal na hingal at pawis na pawis siyang pumasok sa opisina ni Dylan. Sir, napuntahan ko na po isa-isa mga nasa listahan. Hingal na anunsyo ni Gwen kay Dylan. Napatas ang kilay ni Dylan. Tinignan niya si Gwen mula ulo hanggang paa. Pinuntahan mo sila isa-isa? Personally? Paninigurado nito. Yes sir, wala naman po kasing nakalagay sa listahan ng mga phone number nila. Mali ko po ba kung paano sila tatawagan isa-isa? Kaya pinuntahan ko na lang po silang lahat. Mahabang paliwanag ni Gwen. Pabagsak na umupo si Gwen sa mahabang sofa na nasa loob ng opisina ni Dylan. Malalim siyang huminga kasabay ng pagsandal ng likuran niya doon na akala mo'y siya ang may-ari nito. Di ka malamang nagtanong sa assistant ko about sa number nila? Tanong ni Dylan. Masamang tinignan ni Gwen si Dylan. Paano ko pong gagawin yun sir? Hindi niyo pa naman po napapakilala sa akin ang assistant niyo. Na hindi ko po nga po siya nakikita Reklamo ni Gwen. Nahilot ni Dylan ang magkabilang sentido niya at sandaling pumikit. Paano nag-apply ka as may secretary kung hindi ka malang marunong magtanong? Ines na singhal ni Dylan. Napatingin siya kay Gwen nang hindi ito sumasagot. Nakita niyang nakapikit ang mga mata nito. Ibang klase, tulog na agad ang babaeng to. Ilang sandaling binalot ang katahimikan ng opisina. Nasira lang naman yon nang pumasok sa loob ng kwarto ang assistant ni Dylan na si Jade. Sir? Tawag nito na hindi na ituloy pang sasabihin dahil nakita niya si Gwen sa sofa. What? Walang emosyon na tanong ni Dylan. Sir, si Sir Samuel just called. Panimula ni Jade. Sa labas na tayo mag-usap.
Saad ni Dylan kasabay ng pagtayo sa kinaupuan. Sandaling napahinto si Dylan sa tapat ni Gwen. Tinignan niyang dalaga. Hindi pa rin lubos sa maisip na iyon ang gagawin ni Gwen para lang sundin ang utos niya. Interesting. Bulong niya bago maglakad palabas. The next day, masakit ang leg ni Gwen na bumangon sa kama niya. Nang ma-realize kung nasan siya, ay nanlalaki ang mga mata niyang bumangon sa pagkakahiga. Paanong hindi na niya naituloy pang sasabihin ang pumasok bigla sa kwarto si Aliana. Gising ka na, Bessie? Bungad na tanong nito. Ay hindi, nag-i-sleepwalking pa ako. Pamimilosa po naman ni Gwen. Ay sus, porke may nagatid lang siyo kagabi, ganyan ka na. Waring nagtatampong sambit naman ni Aliana. Gulat na napatingin si Gwen. Nagatid? Oo nga pala. Paano ako nakauwi kagabi? Tanong niya. Hinatid ka nga ng lalaki dito. Sagot ni Aliana. Sino ang lalaki? Nanlalaki ang matang tanong ulit ni Gwen. Aba malay ko, hindi ko nakita yung mukha eh. Nakasuot kasi siya ng sunglasses kahit ng araw. Tapos naka-face mask. Idagdag mo pa yung cap niyang suot. Paliwanag ni Aliana. Napakunot noon ni Gwen. Malabong si Sir Dylan ang nagatid sa akin. Bumalik lamang sa isipin niya si Gwen nang magsalita muli sa Aliana. Hoy ano, tulali? Papasok ka pa ba? Singhal nito. Doon lamang na-realize ni Gwen na tanghali na. Haba na nga ng tulog mo, ayaw pa rin bumangon dyan? Dagdag pang bulyaw ni Aliana na akala mo siyang nanay ni Gwen. Oo na po, maliligo na nga eh. Sagot naman ni Gwen. Pagkarating ni Gwen sa building ay agad siyang dumiretso sa pantry room. Siyempre, nagtanong-tanong muna siya kung paano niya yon matatagpuan. Doon ay nagtimpla na muna si Gwen ng kape. Naalala niya kasi ang tinanong sa kanya ni Dylan kahapon about sa kape. Naglalagay kaya ng creamer si Sir Dylan sa kape niya? Bulong ng dalaga. Pero dahil walang makitang creamer ay Alaska powder na lang ang nilagay niya rito. Bahala na, masarap din naman to sa kape. Saad niya. Pagkatapos magtimpla, ay dumiretso na siya sa opisina ng boss niya. Sa kabilang banda, hindi naman talaga naglalagay ng kahit na ano si Dylan sa kape niya. Sapat ng kape doon at konting asukal. Sir, coffee niyo po? Saad ni Gwen at nilapag sa office table ni Dylan ang coffee cup nito. Nang matikman ni Dylan ang tinimpla ni Gwen, ay pasimpleng lumaki ang mga mata niya. Not bad. Komento nito sa isip. Gawan mo ito ng report. Ani Dylan. Inalapag nitong kumpol na mga papel sa desk. Pagkatapos ay sumimsimuli siya ng kape. I need that before lunch. Dagdag pa nito. Kaya iyon nga ang ginawa ni Gwen. Lumabas siya agad sa opisina ni Dylan para gawin ang utos nito. Wala man lang pag-thank you. Nagkakandahaba ang ngusong reklamo ni Gwen. Hingal na pumasok ulit si Gwen sa opisina ni Dylan dala mga papeles na pinagawa sa kanya na report. Ito na po sir. Anya. Tumingin sa relong pambisig si Dylan. You're late. I told you I need that before lunch. Anito. Kaya nga po sir. Wala pa naman pong lunch. 11:59 pa lang po nang mayabot ko po sa inyo yan. Sagot ni Gwen. Napahilot si Dylan sa magkabilang sentido. I told you earlier that I need that before lunch. It doesn't mean that tsaka mo lang sa akin ibibigay before lunchtime. Diyos ko naman, Gwen. Malamang aralin ko pa yan bago ipapresent sa meeting. Stress na sa Adi Dylan. Sorry po sir. Linawin niyo po kasi next time. Sagot naman ni Gwen. Hindi makapaniwalang natawa si Dylan. You know what? Get out of my sight. Now! Mataas ang boses na utos nito. Okay sir. Sagot ni Gwen bago nagmamadaling lumabas sa opisina ni Dylan. Habang pabalik si Gwen sa anteroom niya na itinuro lang sa kanya ng isa sa mga empleyado doon ay napanguso siya. Talo niya palagi ang nagme-menopause na babae. Bulong ng dalaga. 3:00 na nang mapagpasya ni Gwen na pumunta sa kantin para bumili ng sandwich. Habang tinatahak ang daan, nakita niya si Dylan at ang isang lalaki na sa pagkakatanda ni Gwen ay iyon ang kasama din ng boss niya sa mall noon. Anong drama ng mga baklang to? Bulong ni Gwen. Please Dylan, I didn't mean to do that. Nalasing ako, that's it. Wala akong alam sa mga nangyari. Saad ng lalaki.
Nagulat na lang si Gwen na makita niyang lumuhod ito sa harapan ni Dylan habang hawak ang mga kamay nito. Bongga! Ano to? Drama-rama sa hapon? Amazed sa saad ni Gwen. Stand up. I don't need your explanations, Samuel. Sapat na mga nalaman ko sinabi ng babaeng yan. Get out of my sight and get out of my life. Galit na singhal ni Dylan sa lalaki. Dylan, please. Okay naman tayo ng mga nakakaraan eh. Pangungulit pa ng lalaki. Nakita ni Gwen nang umise si Dylan. Ngising nakakatakot para sa kanya. Yeah, not until your mistress called me first thing in the morning saying that you got her pregnant. Minsan kitang pinayagan na makipag-inuman sa mga kaibigan mo. Pero hindi ko akalain na magagawa mo akong lokohin. Tapos na tayo, Samuel. Simula pa lang nung ikinama mo ng babae mo. Mahabang saad ni Dylan. Maglalakad na sana si Dylan nang muli siyang hilahin sa braso ni Samuel. Hindi kita tatantanan hanggat wala ka pa nakikitang ipapalit sa akin, Dylan. Alam ko mahal mo ko. Saad nito. Sa kabilang banda, aalis sana si Gwen nang makita niyang mapatingin sa gawin niya si Dylan. Baka kasi mamaya'y madamay pa siya sa alitan nito. Pero huli na, dahil bago niya pa yun magawa, ay tinawag na ni Dylan ang pangalan niya. Taka siyang tumingin kay Dylan, sabay turo sa sarili niya. Ako po? Paninigurado niya. Ikaw lang naman na nandito, di ba? Sagot ni Dylan. Totoo naman dahil karamihan sa empleyado ay nasa mga trabaho pa nila at yung iba naman ay nasa kantina. Naglakad si Gwen papalapit sa dalawa. Bakit po, sir? Tanong ni Gwen. Pero hindi siya pinansin ni Dylan. Inalis lang nito na marahas ang hawak sa kanya ni Samuel bago inakbayan si Gwen. This is my fiancé. Ang babaeng in-arrange marriage sa akin ni Tita Danica. Kung dati hindi ako pumapayag ng dahil sa'yo. Ngayon, tumingin muna si Dylan kay Gwen na may matamis ang ngiti. I will definitely agree already. Gwen is willing to do anything. Kahit pa mapagod siya physically and mentally. Pupunta niya pa rin personally ang mga taong pinapatawagan ko sa kanya nang walang kahit anong reklamo. Dagdag ni Dylan. Muli siyang tumingin kay Samuel. Pero this time, wala nang emosyon ang mukha niya. Ikaw ba, magagawa mo yun para sa akin, Samuel? Puro ka nang reklamo, nagawa mo pa akong lokohin. And worst, nakabuntis ka pa? Pagpapatuloy niya. Sa kabilang banda, hindi pa rin nagsisink in sa isip ni Gwen ang mga nangyayari. Gusto niyang matouch sa sinabi ni Dylan about sa kanya. Pero hindi niya magawa dahil masyado pa siyang naguguluhan sa mga nangyayari. The next thing she knew ay hatak-hatak na ni Dylan ang kamay niya papunta sa kung saan. Nang matauhan si Gwen ay marahas niyang hinilang kamay mula sa pagkakahawak ni Dylan. Sir, wait nga lang. Kulang na lang putulin niyo ng braso ko eh. Reklamo niya habang hinilot ang nasabing parte ng katawan niya. Huwag mo na lang intindihin yung mga sinabi ko kanina. Casual na sadlang ni Dylan habang hindi tinitignan si Gwen. Paano hindi ko iintindihin yun, sir? Fiancé? Kailan pa ako naging engaged? Gagawin mo pa akong band-aid mo, sir? Reklamo ni Gwen. Let's go. Saad lang ni Dylan. Naiinis man siya kay Dylan but still, tahimik niya pa rin tong sinundan. Nagtungo sila Gwen at Dylan sa rooftop. Si Dylan na nakapamulsan lumapit sa pasimano doon at si Gwen naman at tahimik lang. Parehas nilang pinagmasdan ng mga sasakyan at mga taong nasa baba nila. We've been secretly dating for 10 years. I can't believe na magagawa niya yun sa akin. Panimula ni Dylan. Pinabayaan lang siya ni Gwen. Ito ang first time na nakita niya ang ganitong side ni Dylan simula nang matanggap siya dito. Ako ang bumuhay sa kanya simula pa nang magkakilala kami. Ako din ang nagbigay sa kanya ng maayos sa trabaho. Ako ang bumuo sa kanya, pero siya lang sumira sa akin. Dagdag pa nito. Ilang sandaling binalot ng katahimikan sila Dylan bago to sinira ni Gwen. Bata pa lang ako nang sumakabilang bahay ang papa ko. Simula noon nangako na ako sa sarili ko na bibigyan ko ng magandang buhay si mama. Na ako naman yung mag-aalaga at mag-i-spoiled sa kanya kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Panimula niya. Habang si Dylan naman ay napakunat ang noo. Ano namang connect niyan sa pinagdadaanan ko? Tanong nito. Masamang tinignan ni Gwen si Dylan. Tapos na po ba ako? Masyado mo kasing pinapangunahan ng mga bagay. Komento ni Gwen na ikinatawa naman ni Dylan.
Sa lahat ng babaeng nakakilala ko, ikaw lang talagang may lakas ng loob na sagutin ako ng pabalang. Saad nito. Abay syempre, sir. Parehas lang naman tayong kumakain ng kanin. Bakit ako matatakot sa inyo? Sagot naman ni Gwen. Impressive. Okay, go on. Tuloy mo na yung kwento mo. Natatawang utos si Dylan. Napangiti si Gwen. Marunong din naman palang ngumiti ang isang to eh. So ayun na nga po. Pangarap ko makabawi naman kay mama sa lahat ng sakripisyo niya sa akin. Pero sa kasamang palad, pagkatapos ko ng pag-aaral, nag-apply na agad ako ng trabaho. Kaso, lagi akong hindi natatanggap. Kahit na ganoon, hindi ako sumuko. Sumubok pa rin ako. Hanggang sa, ito na nga po, tinanggap niyo na ako sa company niyo. Siguro kaya hindi ako matanggap-tanggap noon dahil planado na ng nasa itas na ilagay ako sa mas better. Malaki at sahod, magandang trabaho. My point is, nakangiting tinignan ni Gwen si Dylan na nakatingin na rin pala sa kanya. Everything happens for a reason. Okay lang po masaktan pero huwag niyong didibdibin sir, may likod ka pa. Pabirong dagdag ni Gwen sa huling sinabi. Sandaling napatulala si Dylan kay Gwen. Hindi niya ugaling mag-open up sa ibang tao pero hindi niya alam kung bakit at napakadali sa kanyang gawin yun kay Gwen. You're right. Saan itong napatango-tango? Libre mo ako ng merienda, sir, ha? Hirit ni Gwen. Bakit naman kita ililibre? Nakakunot ang noong tanong naman ni Dylan. Aba, inistorbo niyo po ako kaya ang merienda ko kanina. Papunta na sana ako sa kantin nang hilahilahin niyo ako sa harapan ng jowa niyo, ano? Reklamo ni Gwen. Correction, ex-jowa. Pagtatama ni Dylan. Alright, just name your foods at ipapadeliver ko sa assistant ko. Dagdag pa nito. Kuminang naman ang mga mata ni Gwen. Pwede po bang just name your price na lang? Pabirong hirit niya. Gusto mo ba ng merienda o ano? Masungit as ang biti Dylan. Sabi ko nga po, joke lang eh. Nakangusong depensa naman ni Gwen. Whatever. Ani Dylan at naglakad paalis. Tignan mo tong isang to. Hila-hilahin ako dito tapos iiwan din ako. Maktol ng dalaga. Nakarating na't lahat-lahat si Gwen sa bahay nila ay wala pa rin ang merienda ang sinasabi ni Dylan na bibilihin nito para sa dalaga. Bakit ba parang binagsakan ka ng langit at lupa riyan, Bessie? Tanong ni Aliana. Wala ka na doon. Masungit na sagot ni Gwen. Sungit meron ka no? Tanong ulit ni Aliana. Masamang tinignan ni Gwen ang kaibigan niyang nakaupo sa tabi niya. Meron akong tira kapag ikaw ang tinira ko, gusto mo? Sambit ni Gwen at pinakitang kamao niya. Tinawanan lang siya ni Aliana. Ang hardcore mo naman, Bessie. Tatawa-tawang komento ni Aliana. Ewan ko sa'yo. Sa kalagitnaan ng pagbabardagulan ng dalawa ay siya namang pag-doorbell ng kung sino sa pinto. Nagkatinginan ng dalawa. Si Gwen ang tumayo para pagbuksan yon. Ano po yon? Tanong ni Gwen sa isang lalaki na nakasuot ng itim na tuxedo at eyeglasses. Tinalo pa nitong isang member ng army sa OA ng pagka-straight ang posture nito. I'm the assistant/butler of Mr. Kim, Jade Valdez. Pinapunta niya ako dito para ihatid sa ito, Miss Gwen. Saad nito at nilahad kay Gwen ang 2 supot na puno ng pagkain. Nahihiyang kinuha ito ni Gwen. Thank you, sagot niya. Hindi ako na-inform na dinner palang ibig sabihin niya sa merienda. Well, at least, tinupad niya ang salita niya. Pinapasabi rin ni Mr. Kim na basahin niya ron sulat ito. Dagdag pa nito kasabay ng pagabot naman niya kay Gwen ng isang envelope. Magtatanong pa sana si Gwen kaso umalis na ito at dumiretsyong sakay sa itim nitong kotse. Nagkibit-balikit na lang si Gwen at pumasok na ulit sa loob. Sino yun? At ano yung mga yan? Bungad na tanong ni Aliana. Umupo muna si Gwen sa sofa kasabay ng pagpatong niya ng 2 supot sa center table. Pinabayaan niya si Aliana na halongkatin ang mga yon, habang siya naman ay nakangiting binuksan ng envelope. Wow! Ang dami nito Saan galing ang mga to? Tanong ni Aliana. Ang kaninang ngiti ni Gwen ay unti-unting naglaho nang mabasa niyang nakasulat sa envelope. After you finish all of that, make sure to do some exercise, okay? I don't want to have a secretary na mataba. Pasmadong yun. Pasalamat siya at paborito ko mga pagkain ang binili niya. Paano kaya niya nalaman yun? Bulong ni Gwen. Uy, anong binubulong-bulong mo riyan? Kain na! Pagyaya ni Aliana. Nahiya naman sa yung pinagbigyan ng mga yan.
Singhal ni Gwen. Siguro, kailangan ko nalang tanggapin na ganito mag-thank you si Sir Dylan. Dagdag niya pa sa isipan. Oh, kanino galing ang mga yan? Ang dami ha? Tanong ni Georgia na kakarating lang sa eksena. Hindi mo na po kailangang magluto, tita. Nagpadala na po yung secret admirer ni Gwen eh. Biro ni Aliana habang nilalantakan ng iba sa mga pagkain. Kapal talaga na mukha oh. Singhal ni Gwen habang masamang nakatingin sa kaibigan. Secret admirer, bakit hindi ko yun alam anak? May nanliligaw na ba sa'yo? Tanong ulit ni Georgia. Wala po ma, maniwala po kay Rian kay Aliana puro kalokohan lang naman yan. Sagot ni Gwen. Kanino nga galing? Pangungulit ni Georgia. Napangiti si Gwen sa isipin. Let's say na galing po yan sa isang taong hindi showy kung paano mag-express ng gratitude. Ang hindi alam ni Gwen, bago pa ma-deliver ang mga pagkain na yon sa kanya, ay nagpagawa na si Dylan kay Jade ang investigasyon kung ano ang paborito niyang mga pagkain. Sir, na-delivered ko na po sa address ni Miss Gwen ang mga pagkain na pinatid niyo. Anunsyo ni Jade ang tawagin siya ni Dylan. Good. Sagot ni Dylan. Sir, tumawag po kanina si Ma'am Danica asking how have you been up to lately? Sambit ni Jade. Bakit daw? Maiksing tanong ni Dylan. As usual pa rin sir, may niready daw po siyang ka-blind date mo this coming Saturday. Saan ka raw po niya makapunta? Sagot naman ni Jade. Malalim na napabuntong hininga si Dylan. Tell her that stop doing that already. I'm at my right age. Besides, tell her na may fiancé na ako. Anya at napangiti sa huling sinabi. Totoo ba sir? Sino siya sir? Gulat na tanong ni Jade. Ilang taon ang assistant ni Dylan si Jade, kaya hindi na ito nahihiya pang magtanong ng kung ano-ano sa boss niya. Besides, itinuring na rin naman siya nitong isang kaibigan. You will know soon at baka kapag nalaman mo ay magulantang ang mundo mo. Sagot ni Dylan. Pero bago pa man makapagtanong ulit si Jade, ay binabana niya ang tawag. Gwendolyn San Jose, you won. Nakuha mo atensyon ko. Bulong ni Dylan habang nakatingin sa malaking bintana ng opisina niya. 2 buwan ang lumipas. Naging maayos ang performance ni Gwen sa trabaho niya. May times na pinagsasabihan pa rin siya ni Dylan dahil may mga pagkakataon pa rin na kinakailangan niyang pumunta ng personal sa building ng ibang partner ng kumpanya ng The Kim's Corporation. Dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang telephone number ng ilan sa mga ito. Bakit po kasi wala kang list sa mga numbers nila? Aba, obligasyon niyo pong i-provide sa akin yun dahil ako po yung sekretary niyo. Paano ko po magagawa ng maayos ang trabaho ko kung hindi niyo naman po ginagawa ang trabaho niyo sa akin bilang boss ko? Papalang nasagot ni Gwen isang beses kay Dylan. Hindi naman niya akalain na gagawin nga talaga yon ni Dylan ng mano-mano. Sa paglipas din ng mga panahon ay unti-unti ring napapansin ni Gwen ang pagbabago sa kanya ni Dylan. Although nagsusungit pa rin naman ito sa kanya, pero hindi na katulad nung una na iniasa lang nito lahat sa kanya. Idagdag pa na kung dati ay siga itong mag-utos, ngayon ay may please na ito sa huli sa tuwing may papagawa sa kanya. Hindi ko na pinansin, baka mausog bumalik pa sa pagiging tila bagong panganak na pusa. Saad ni Gwen. Day off niya ngayon, kaya nasa labas sila ni Aliana at kumakain ng ice cream sa paborito nilang kainan. Di mabuti, good news yan, sagot ni Aliana. At bad news para sa'yo. Sabit ni Gwen nang umising tumingin sa kaibigan. Napakunot noon naman si Aliana. Paano naman naging bad news para sa akin? Tinong nito. Abay syempre, malapit ang mabawasan ng 50,000 ang bulsa mo Biro niya sa kaibigan. Napaikot ng mata si Aliana. Bessie, hanggat hindi umaamin sa'yo si Sir Dylan, huwag kang makampante. Duh! Biro din ito. Hindi mo sure, mali mo, one of these days. Paghambog na sabi ni Gwen. Pakita muna. Hamon ni Aliana. Pumunta ang dalawa sa parke malapit sa kinakainan nila pagkatapos si Aliana sa ice cream niya. Habang naghahanap ng masasakyang rides, ay ibang nahanap nila Gwen at Aliana. Si Dylan at ang assistant itong si Jade, may kasama silang batang babae. May anak ng boss mo, Bessie? Bulong na tanong ni Aliana sa nakatulalang si Gwen. Pero bago pa niya masagot si Aliana, lumapit na sila Dylan, Jade at ang batang babae. Don't get this wrong.
Saad agad ni Dylan. Usually ay wala namang pakialam si Dylan sa sasabihin sa kanya ng ibang tao. Pero pagdating kay Gwen, ayaw niyang ma-misunderstood siya nito. Gustong magtanong ni Gwen kung sino yung bata, pero ayaw namang makisama ng bibig niya. Kaya imbes na siyang magtanong, ay si Aliana na lang ang gumawa nun para sa kanya. May anak ka na, Sir Dylan? Tanong nito. No. Matigas at mabilis sa sagot ni Dylan. Young Miss Francine is not his daughter. Pamangkin siya ni Mr. Kim. Si Jade ang nag-explain. Ano nga po palang ginagawa niyo rito, Miss Gwen? Dagdag pang tanong nito. Siguro nagsisimba. Ano bang ginagawa sa park? Pabalang na sagot ni Aliana. Sorry for my rudeness, miss. But am I talking to you? Sagot ni Jade kay Aliana kasabay ng pagtaas niya sa salaming suot. Alam mo, gwapo ka sana eh. Attitude ka lang. Komento naman ni Aliana. Sa kabilang banda naman ay napapailing na lang sila Gwen at Dylan dahil sa attitude ng dalawa. Hindi na rin nakatiis si Francine na pamangkin ni Dylan. Inis muna itong namewang pagkatapos ay hinarap nito si Jade. Are you gonna fight there na lang? Or we still going to find a ride to ride? Singit na tanong ni Francine, akala mo ay ang tanda na niya. Lumapit si Aliana kay Gwen at bumulong. Ano raw, Bessie? Find a ride to ride? Tanong nito. Intindihin mo na lang din, Bessie. Pag-iisipin mo pa ako ng explanation sa'yo eh. Sagot naman ni Gwen. Let's go already! Dagdag na maktol pa ni Francine. Okay, young miss. Sagot ni Jade. Nagsimula silang 5 na maglibot para maghanap ng rides. Nang makita naman ni Aliana ang roller coaster ay parang bata na niyaya niya agad doon si Gwen. Tara Bessie, sakay tayo dun oh! Masayang anito. Young miss is the one who wants to ride the ride, not you lady. Sabat ni Jade. Nakataas naman ng isang kilay na tinignan siya ni Aliana. Well, for your information, kami ng Bessie kong originally na magkasama dito. So technically, kami dapat mag-decide kung saan kami sasakay. Da! Singhal niya sa lalaki. Tara na nga, Bessie! Bessie? Tawag ni Aliana kay Gwen dahil nawala na lang ito sa tabi niya. Nakita na lamang nila si Gwen sa isang stall na nagtitinda ng cotton candy kasama si Francine. Ano gusto mong kulay? Alam mo, tinalo mo pa ang 2 yun sa edad mo eh. Saad ni Gwen kay Francine. Yeah, they're so childish. Sagot naman ni Francine kasabay ng pagturo niya sa kulay pink na cotton candy. Isa po nung pink, kuya. Nakangiting saad ni Gwen sa nagtitinda. Habang si Dylan naman ay nakapamulsa lang na nakatayo sa likuran ng dalawa. Where do you wanna ride? Nakangiting tanong ni Gwen kay Francine na makuha na nila ang cotton candy. I don't know yet. Saad ni Francine. Gusto mo ba sakay tayo dun sa Swan Lake nila kung tawagin? Malambing na tanong ni Gwen. As in lake? We're going to ride a boat? Paninigurado ni Francine. Yeah, a boat. The small one ha. Baka mamaya mag-expect ka ng malaking boat eh. Biro ni Gwen sa huling sinabi. Pero gano'n na lamang ang dismaya nila nang makarating sila sa nasabing ride. Francine, ibang ride na lang kaya tayo. Ang haba ng pila pala dito eh. Nahihiyang saad ni Gwen. Gusto mo rin ba sumakay dyan? Tanong din ni Dylan, pero hindi kay Francine kundi kay Gwen. Sir? Takang tanong ng dalaga. I said, do you also want to ride there? Siyempre naman, sir. Hindi na naituloy pa ni Gwen ang sasabihin niya nang umalis agad sa harapan niya si Dylan at naglakad ito sa unahan ng pila. Listen everyone, my wife's birthday is today. I want her and my daughter to be happy. So, can all of you let us go ahead in line? Anunsyo ni Dylan sa mga tao. Samantala, natouch naman ang lahat sa speech ni Dylan, kung kaya naman ay nakangiting nagsitabihan sa pila mga tao. Ang sweet naman ng asawa ni ate girl, sana all. Dinig ni Gwen na bulong ng isang teenager na babae sa kasama nito. Nahihiya naman niyang nginitian ng mga ito bago nagpasan. Nung una, fiancé. Ngayon naman, wife. Ano naman susunod? Biro ni Gwen nang makalapit ulit kay Dylan. Inalalaya ni Dylan si Gwen na maglakad habang akay pa rin ang dalaga si Francine. My children's future mother. Casual na sagot ni Dylan. Hindi nagsalita si Gwen. Pakiramdam niya ay napunta lahat ang dugo niya sa mukha at dulo ng mga tainga niya. Isip-isip ng dalaga, hindi ba siya nandidiri sa mga banat niya?
Habang si Dylan naman, "This is the first time in my life na hindi ako nandiri sa isang babae na banatan ko ng pick-up lines. Seriously? What is wrong with me this past few days?" Sambit niya sa isipan. Magkasamang sumakay sila Dylan, Gwen at Francine sa isang bangka, habang si Aliana naman at Jade ang magkasama sa isa pa. "Bakit sa lahat ng makakasama ko sa isang bangka, ikaw pa?" Dinig ni Gwen na reklamo ni Aliana. "As if I had a choice." Sarkastiko naman na sagot ni Jade. Nagsimulang magsagawa ng mga driver ng mga bangkang sinasakyan nila. Pumasok ang mga ito sa ilalim ng tunnel. Pagkapasok sa loob, ay siya rin namang pagbukas sa mga ilaw doon. "Ang ganda!" Mangha sa ni Gwen habang nililibot ang paningin. Parang gabi na sa loob ng tunnel, kaya kitang-kita nila ngayon ang mga alitap-tap na lumilipad sa paligid. Idagdag pa ang mga estatwang swan na waring sinasabayan sa paglangoy ang mga bangka nilang sinasakyan. "Paano mo nalaman ang ride na ito, ate?" Tanong ni Francine. Ngumiti si Gwen. "Matagal ko na nakikita to, dati pa. Kaso wala lang time si ate na sumakay dito eh. Ngayon pa lang." Sagot niya. "Ang lungkot po pala ng childhood niyo?" Komento ni Francine. Nahihiyang tumawa na lang si Gwen. Pasmado rin palang batang to, manang-mana sa tiyuhin niya. Maghapon sumakay sa mga rides at kumain lang ang 5 hanggang sa magabi na. "Ano, uwi na tayo?" Tanong ni Gwen kay Aliana. "Mamaya na, Bessie. Sabi nila may fireworks show daw mamaya. Hintay na lang natin yun." Sagot ng babae. Walang kasama si mama sa bahay, no? Dahilan naman ni Gwen. "Sandali na lang, Bessie. Malapit na yun. Wait ka lang dyan." Pagpupumilit pa ni Aliana. Hindi na nakipagtalo pa si Gwen at nagpahinga na lang ng malalim. "Ihatid na lang namin kayo mamaya." Ni Dylan. "Naku sir, baka mamaya ibawas mo sa sweldo kung magagamit namin gas mo ha." Paninigurado ni Gwen. Nagulat siya nang ilabas si Dylan ng kanang kamay sa loob ng bulsa nito at marahan na pinatong sa ulo ni Gwen. "Silly, of course not," sagot nito. Napabaling ang atensyon nilang lahat na magsimula ng umilaw ang mga fireworks sa kalangitan. Sabay na napatingin doon sila Dylan at Gwen. Kasabay nito ay ang pagbaba ng binata ng kamay sa tabi rin ng kamay ng dalaga. Habang pinagmamasdan nilang lahat ang makukulay na fireworks sa kalangitan, ay tila may sariling isip naman ang kamay ni Dylan na kusa na lang na dumikit sa likod ng kamay ni Gwen. Napansin niya ni Gwen pero hindi siya nagpahalata. Pinabayaan niya lang yon. Hanggang sa dahan-dahan na lang na hinawakan ni Dylan ang kamay niya. Hindi alam ni Dylan kung bakit niya ginawa yon. Ang gusto lang naman niya ay ang mahawakan ang kamay ng dalaga. "Dapat nandidiri ako ngayon eh. Dahil no matter what, ibabae pa rin si Gwen. Pero bakit parang gustong-gusto kong idikit sa kanyang sarili ko? Ano ba nangyayari sa akin? Nagkakagusto na ba ako sa kanya?" Isip-isip ni Dylan. Kinabukasan, maaga na namang naghanda si Gwen para pumasok ng trabaho. Ang kaso nga lang, pakiramdam niya ay tila ang bigat ng kanyang katawan na para bang lalagnatin siya anumang oras. Hindi kaya to yung effect ng pag-hyperventilate ko dahil sa hawak ni Sir Dylan kahapon? Bulong ni Gwen. "Kaya mo ba anak? Huwag ka na kaya munang pumasok?" Nag-aalalang tanong ni Georgia nang makita nitong palabas sa sala ng bahay ang anak. "Okay lang po, sayang naman yung sweldo ma. Bibili na lang po ako ng gamot para hindi matuloy ito." Ani Gwen. "Loko ka talagang bata ka. O siya, mag-iingat ka. Sigurado kang kaya mo ha." Paninigurado pa ulit ni Georgia. "Opo ma, huwag na po kayo mag-alala dahil malakas naman ako. Mas lalaki pa nga ako kesa sa boss ko eh." Birong sa ni Gwen na ikinatawa na lang ng ina. Agad na dumiretso si Gwen sa anteroom pagkatapos niyang dalhin ang kape ni Dylan sa opisina nito. Hindi niya kasi natapos ang ibang paperworks na pinagawa sa kanya ni Dylan nung huling pasok niya. Dapat talaga hindi ako pumapayag na basta-basta lang hatakin ni Sir Dylan eh. Ako tuloy ang nakukumahog lagi. Matamlay na reklamo ni Gwen. Nang sumapit ang lunch break ay nagpa siya si Gwen na imbes na kumain ay ubusin na lamang ang oras sa pag-idli. "Pag-a-alarm na lang ako," anya. Sa kabilang banda, ipinatawag ni Dylan si Gwen kay Jade sa landline na nasa anteroom ng dalaga. Ilang beses na itong tinawagan pero walang sumasagot. "Hayaan mo na, ako na lang tatawag sa kanya," ani Dylan. Lumabas siya ng opisina tinungo ang anteroom ni Gwen.
Pagkabukas niya pa lang ng pinto ay nagbunganga na siya. Gwendolyn, alam mo bang Hindi na naituloy pa ni Dylan ang sasabihin nang makitang nakasubsob ang mukha ng dalaga sa mga braso nito na nakapatong sa desk. Naglakad si Dylan palapit kay Gwen. Sandali niya itong pinagmasdan. Pagkatapos ay kusa na lamang tumas ang kamay niya at hinawi ang ilang strands ng buhok ni Gwen na humaharang sa mukha nito. Sa pagdampi ng daliri ni Dylan sa balat ni Gwen, ay ganoon na lamang ang pagkunot ng noon niya. Bakit sobrang init mo? Singhal niya. Muli niyang hinawakan ang mukha ni Gwen. This time, buong palad na. Sobrang init mo nga. Nag-aalalang usal ni Dina. Agad niyang binuhat si Gwen ng pa-bridal style. Pagkatapos ay lumabas sila ng building. Kinabukasan, nagising si Gwen dahil sa liwanag ng araw na tumama sa mukha niya. Nanghihina pa rin siya. Pero nang makita sa gilid ng kama niya ang nakasubsob ang mukhang si Dylan, ay dali-dali siyang napaupo sa pagkakahiga. Sir, anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Siya namang pasok ni Georgia sa kwarto ng anak. Siya naghatid at nag-alaga sa magdamag anak. Sabi mo masungit ang boss mo. Mabuting bata naman pala siya. Saad nito na ikinagulat talaga ni Gwen. Ang masungit na si Dylan, Kim, ang nag-alaga sa akin magdamag? Anong mabait na engkanto sumanib kaya sa kanya? Isip-isip ni Gwen. Nagluluto pa ako sa baba. Itong palangganita. Nandiyan na rin ang bimpo. Kung hindi mo pa kayang tumayo'y magpasuyo ko na lang ulit kay Dylan na magpapunas ha. Utas si Georgia na ikinatango lang ni Gwen. Pagkalabas si Georgia ay hindi niya napansin na gising na rin pala si Dylan. Don't you dare get sick again. Mahal magkasakit ngayon. Another thing. Nilapit ni Dylan na mukha niya kay Gwen. Masyado mo akong pinag-alala. To the point na akala ko atakihin na ako sa puso. Dagdag pa ni Dylan. Halos 1 linggo din bago ulit nagawang makapasok ni Gwen. Ganon din si Dylan dahil siyang nag-alaga sa dalaga. Kasalukuyan siyang papunta sa opisina ni Dylan habang dala ang brown folder na naglalaman ng report na ipinagawa nito. Pero nasa pintuan pa lang siya ay narinig na ni Gwen ang isang pamilyar na boses. Di ko inaasahan na mahuhulog ka sa isang babae. Rinig ni Gwen na sambit ni Samuel. Mahinang natawa doon si Gwen. So what kung babae ako? Bulong niya. Nakabuntis ka rin naman, di ba? Pabalang na sagot ni Dylan. Babe, please, give me another chance. I'm willing to do everything. Kahit anong iutos mo sa akin, susundin ko lahat. Pagsusumamo ni Samuel, maras na tinanggal ni Dylan ang kamay ni Samuel na nakahawak sa kanya. It's too late, Samuel. Nangyari na nangyari. Wala ka nang babalikan. Anya. Please, Dylan, don't do this to me, babe. Maawa ka naman sa akin, oh. I really can't live without you. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko nung mawala ka sa akin. Pagpupumilit pa ni Samuel. Maawa ako sa'yo, ha? Tapos kitang bisan, pakainin at bigyan ng trabaho. Lulukoy mo lang pala ako. Bakit ako maawa sa'yo? Galita sigaw ni Dylan. Aaminin ko nagkamali ako, pero matagal ko nang pinagsisisihan yun, babe. Patawarin mo naman ako, magbabago na ako, promise. Kulang na lang ay lumuhod si Samuel doon, pero tinalikuran lamang siya ni Dylan. Pwede bang umalis ka na lang, Samuel? Masaya na ako, wag mo na akong guluhin pa. Then show me, masaya ka ba talaga kay Gwen? O ginagamit mo lang siyang panakip butas dahil sa akin? Galit ang mukha na humarap si Dylan kay Samuel. Don't ever say such things about her. Get out of my sight, now! Galit niyang tinuro ang pintuan. No, hindi ako alis dito hanggat hindi ba sinasabi na hindi mo na talaga ako mahal, Dylan. Pagmamatigas pa rin ni Samuel. Marahasan na pabuga ng hangin si Dylan. Pagkatapos ay sinalubong niya ang mga titig ni Samuel. Simula na lokohin mo ko, nawala na kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo, Samuel. Kung may nararamdaman man ako ngayon, yun ay lungkot. Nalulungkot ako dahil nagkamali ako ng pagkakakilala. Hindi na naituloy pa ni Dylan ang sasabihin nang bigla siyang hinalikan ni Samuel sa labi. Sa kabilang banda, napatakip sa kanyang bibig si Gwen habang pinipigilan ng mga hikbi niya. Dahan-dahang naglakad ang dalaga paalis sa tapat ng opisina ni Dylan. Labi siyang nasaktan sa mga nakita at narinig niya. Bukod doon ay galit din siya sa sarili dahil umasa siya. Antang ako lang sa part na kahit alam kong imposibleng mangyari na mahulog talaga siya sa akin, katulad sa mga fairy tale stories na napapanood ko, ay umasa pa rin ako.
Ang sakit lang sa part ko na ako lang pala yung nahulog sa bangin at walang kasiguraduhan kung sinong sasalo sa akin sa ibabaha. Umiiyak na bulong ni Gwen sa sarili nang makapasok siya sa banyo at nakitang reflection niya sa salamin na nasa kanyang harapan. Balak ni Gwen na mag-resign na lang sa trabaho. Kaya heto siya at nag-iimpake na ng gamit niya sa anteroom. "I've been looking for you." Bungad sa Adidila na makapasok. Napakunot siya ng noo na makitang ginagawa ni Gwen. "What are you doing?" Tanong nito. "Obvious ba, sir? Nagbabalot na maggamit. Pabalang na sagot ni Gwen na hindi tinitignan si Dylan. Habang si Dylan naman ay naglakad papalapit kay Gwen at hinawakan ng kamay ng dalaga. "Yung brown folder po ba? Pinabot ko na lang po kay Jade." Walang emosyong ani Gwen. "What is wrong with you today?" Tanong ni Dylan. Hindi pinansin ang sinabi ni Gwen. "Hindi naman po ako robot para mag-malfunction." "Stop that attitude of yours, Gwendolyn." Ines sa sambit ni Dylan. "Hindi naman po ako attitude Kaya nga po yun lagi. Aalis na." Hindi na naituloy pa ni Gwen ang sasabihin niya nang ilapat na ni Dylan ng labi nito sa labi ng dalaga. Ramdam niya ang mapusok nitong halik na talaga namang nakapaghatid ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Halos manlumo ang tuhod niya doon. Sa bawat paggalaw ng labi ni Dylan ay para bang bolta-boltahing kuryente ang gumagapang sa kanyang katawan. Pero ganun pa man, hindi niya tinugon ang halik ng boss niya. "Keep up that attitude of yours, and I will gladly give you a kiss again to shut you up." Ani Dylan nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Pero imbes sa kiligin, ay pinigilan niya ang sarili. "Pwede ba, sir? Tama na. Ako napapagod sa pagiging paasa mo eh." Ines na singhal ng dalaga. Habang si Dylan naman ay napakunot lalo ang noo. "What are you talking about?" Mapaklang natawa si Gwen. "Maang-maangan factor ka pa, sir eh. Oo, nagets ko na. Wala kang feelings sa akin kasi babae ako. Kaya huwag mo nang paglaro ng feelings ko, pwede ba?" Anya. "I don't know what you're talking about." Sagot naman ni Dylan. Napansin nito ang namumugtong mga mata ni Gwen, kaya hinawakan siya dito sa mukha. "Did you cry? What happened?" Anito. Pero marahas lang na tinabig ni Gwen ang kamay ng boss niya. "Ano ba tayo, sir? Alam ko tao tayo I mean, meron bang tayo o ganyan mo ko kontratuhin?" Derechahan niyang tanong. "Can you elaborate to me kung ano bang pinupunto mo? I'm confused." Sagot ni Dylan. Hindi makapaniwalang natawa si Gwen. Pagkatapos ay sumeryoso ulit ang mukha niyang tinignan sa mga mata si Dylan. "Kontratuhin mo ko para na tayong magjowa. Lagi mo ko hinahatid pa uwi sa bahay. Lagi mo ko pinapadalhan ng mga pagkain. Na may sakit ako, inalagaan mo ko maghapon. At ngayon, hinalikan mo ko. Pero kanina lang, nakita kitang kahalikan si Sir Samuel. Yun totoo. Octopus ka ba, sir? 3 puso? Gapong-gapo ka ba sa sarili mo para paglaruan ng feelings ko?" Mahaba niyang litanya. Pero si Dylan ay nananatili pa rin kalmadong ekspresyon ng mukha. "Are you done? Pwede na ba ako mag-explain?" "Sige, go. Baka sabihin mong unfair ko dahil hindi kita hinayaan man lang na mag-explain. So go." Nagpamewang pang sabi ni Gwen habang nakatingala na akala mo'y kung sinong siga sa kanto. Mahinang natawa si Dylan. "You're really unfair. You know why? Dahil nag-conclude ka agad without questioning me. You're always judging me. Katulad na lamang noon about kay Francine. Akala mo anak ko siya, right? And now, porket nakita mo kami magkahalikan ni Samuel ay pinag-isipan mo na ako na masama. Hindi ba enough yung mga pinapakita ko sa iyo, Gwen? At kailangan ko pa talaga sabihin sa yung totoong nararamdaman ko. Alam mo namang hindi ko ugali magsabi ng nararamdaman ko. Pinapakita ko yun." Hinawakan muli ni Dylan ang mukha ni Gwen bago muling magpatuloy sa sinasabi. "Baby, I don't care about Samuel anymore. I only care about you, Gwen. Nangyari kanina, pagkatapos niya akong halikan, ay malakas ko siyang tinulak at sinuntok. After that, I called the security to drag him out of my building and bond him here permanently. Wala akong spark na naramdaman sa kanya kahit noon pa man. Akala ko mahal ko siya. Pero nung makakilala kita, bigla luminaw ang lahat sa akin. Siguro hindi talaga ako bakla. Sadyang hindi ko palang nakikilalang babaeng magpapatibok ng puso ko. Every time you're near me, bumibilis ang tibok ng puso ko. Every time na nakikita ko mga ngiti mo, kahit bad trip ako, napapangiti na rin ako. And every time I kiss your lips, there's butterflies in my stomach. Gustong gusto kitang yakapin at halikan. Now, tell me,
Wala pa ba akong nararamdaman sa'yo at pinapaasa pa rin ba kita? Napanguso si Gwen at napaiwas ang tingin kay Dylan. Oo na. Napikot mo na naman ako. Ismid niyang saad. Mahinang natawa si Dylan. Nagulat na lang ang dalaga sa sumunod na ginawa ng boss niya. Lumuhod ito sa isang tukod at nilabas ang maliit na box. Habang si Gwen naman ay automatiko na napatakip na bibig niya. Matagal ko pa sanang balak na gawin to. Gusto ko sana na maging girlfriend muna kita. But I think this is the right time. Ayoko nang nag-doubt ka sa akin. Marahang binuksan ni Dylan ang kahon. Sa loob dito ay isang napakagandang singsing na halatang mamahalin. Gwendolyn San Jose. I know, hindi special ang pag-propose kong to sa'yo dahil wala man lang akong papalunsat video. But still, I will ask you. Marry me. Saad ni Dylan. Mahinang natawa si Gwen. You will ask me? Pero bakit parang statement yung marry me mo? Biro niya. So, is it a yes? Kabadong tanong ni Dylan. Do I have a choice? Of course, it's a yes. Malawak ang naging ngiti ni Dylan na tumayo at sinuot sa daliri ni Gwen ang singsing. Pagkatapos ay payakap na kinarga ni Dylan si Gwen kasabay ng paghalik nito sa labi ng dalaga. Agad na lumipas ang panahon at heto si Gwen. Nakatayo sa harapan ng altar habang magkahawak sila ng kamay ni Dylan. Napagpasyahan nila na beach wedding na lang ang maging theme ng kasal nila. Para kay Dylan ay simple lang yun, pero para kay Gwen ay napaka-ingrande niyon. Wifey, I know our first meet wasn't that great, but I promise to love you and to make your life beautiful with me, with our future children, for a lifetime. Napataas ang isang kilay ni Gwen kasabay ng manghanyang pagngiti. In fairness, ready ang bakla sa speech niya. Siyempre, hindi ako papakabuga, no? Anya sa isip. Waring umupo muna si Gwen bago nagsalita sa mic na inabot sa kanya ng isang sakristan. In a world full of questions, you are my only answer. And the truth I've always been looking for. I love you for everything you were, everything you are, and everything you will be. I promise to love the man you are today, and the person you have always been in my heart. Sambit ni Gwen. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo naman ng pari pagkatapos. Nagtilian ng mga bisita ng halikan ni Dylan si Gwen. Anong sinearch mo sa Google para mahanap ang vow mo na yon? Pulong ni Dylan kay Gwen. Habang si Gwen naman ay hambog nang ngumiti kay Dylan. Nahanap ko lang yun sa utak at puso ko, no? Duh! Mayabang na sagot ni Gwen na ikinangiti ni Dylan. Oh, batuhan na ng bouquet at garter! Rinig nilang sigaw ni Aliana. Natatawang niyaya ni Gwen ang asawa. Bumaba sila sa tila maliit na stage na magkahawak ang mga kamay. Talikod na! Utos si Georgia. Ready na? In 3, 2, 1! Sigaw ni Gwen. Kasabay noon ay ang kapuhan nila pagbato ng mga bitbit nila habang nakatalikod sa mga bisita. Si Gwen sa bouquet ng bulaklak para sa mga babaeng bisita, habang si Dylan ay garter na para naman sa mga lalaking bisita. Pwede nang humarap? Tanong ni Gwen. Hindi na niya hinintay pang sagot ng mga ito at pusa nang humarap para tignan kung sinong nakasalo ng mga hinagi sila. Ikaw? Ikaw? Parehas at sabay na sigaw nila Aliana at Jade sa isa't isa. Hindi totoong ritual na to! Hurumintado ni Aliana. Mapili ka pe, swerte mo na nga kung ako nga talaga makatuluyan mo sa future. Hambog namang angil ni Jade. Nandidiri namang tinignan nito ni Aliana. Ew! Mangilabot ka nga sa mga sinasabi mo, Mr. Weirdo! Bulalas ng dalaga. Sa kabilang banda, lumapit si Gwen kay Dylan at bumulong. May pinagmanahan din palang butler mo pagdating sa kahambugan, ano? Nagkibit balikat si Dylan. He's just stating a fact. Napairap si Gwen at lumabi. Ah, talaga ba? Sarkastiko niyan saan. Hinawakan ni Dylan ang kamay ni Gwen. Kasabay nito ay ang pagharap niya sa dalaga. I can't believe that you're already my wife. Saad nito. And I can't believe na ang beauty ko lang palang makakapagpabarako sa'yo. Sagot naman ni Gwen. Muling naglapat ang kanilang mga labi doon. I love you, wifey. Sambit ni Dylan na maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you too, hubby. Sagot ni Gwen.
Marahang pinagdikit nila ang noo sa isa't isa habang may matamis na ngiti sa kanilang mga labi. Umanda ka mamaya, wifey, dahil susulitin natin ang buong gabi. Paulit-ulit kong patutunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Bulong ni Dylan sa asawa. Namula naman doon ang mukha ni Gwen. Nakurot niya tuloy ang pinong-pino sa tagiliran ng asawa. Nagtawanan sila doon at maya-maya lang, buhat ni Dylan ng asawa, papunta sa newlyweds chamber. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!